Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit si Mike Padawan. Nakatuloy ulit tayo sa ating latest sa ating panahon na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 2 hanggang 4, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest CraftSat na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Nagkakaroon po tayo ng medyo warm na easterlies o hangin silanganin sa silangan bahagi po ng ating bansa at nakakapenetrate po ito sa Sulu Archipelago, Mimaropa, Visayas, Calabarzon, including Metro Manila, and also dito sa may areas po ng Batanes, Buwing, Cubao Islands. At itong mga areas ito ay magiging magandang panahon, subalit may mga makapal na mga ulap na pagdating ng hapon o gabi, may mga inaasahan pong mga localized thunderstorms, lalo na po dito sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Samantala, sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na panibagong LPA o bagyo na posibleng makaka-apekto sa ating bansa. Meron tayong sinusubaybayan ditong Near Equatorial Surface Trough na posibleng maging isang shallow LPA sa susunod na mga ilang araw at posibleng magbisita po dito sa may bahagi po ng Mindanao. So, babantayin po natin yung mga kaulapan na yan sa may Western Pacific o sa may Caroline Islands. Samantala, ito po yung fast animation from the University of Wisconsin. So, nakita po natin yung Near Equatorial Surface Trough ay nagiging more intense na po siya. So, possibility maging isa po siyang shadow LPA in the coming days. So, we are going to observe this system as it marches or habang ito gumagalaw patungo sa Palau at sa bahagi po ng Mindanao. At ito naman po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT. Ito po yung infrared. So sa mga oras itong gabi, between 7 to 9 p.m. Ayan, kita po tayong mga localized thunderstorms na nakaka-affect po sa Caraga, Northern Mindanao. At dito rin po sa may Eastern Visayas, sa may Leyte, Eastern Samar, Bohol, hanggang sa may Cebu area. May mga papalapit po mga stray of isolated thunderstorms. At continue natin yung wind forecast mula sa European model, sunod na 3 araw hanggang Sabado, bukas ng hapon. Inaasahan pa rin ang warm easterlies o mainit na hangin silanganin sa malaking bahagi po ng silangang Pilipinas. At sa Biyernes, ganoon din po ang panahon hanggang sa Sabado. Although sa Sabado, hihina na po ang easterlies, magkakaroon po tayo ng panibagong surface trough po dito, connected sa possibility ng isang low pressure area na mag-form po east of Mindanao na yung weekend. So, babantayin po natin. If any new update will arise, kung medyo threatening po siya, mag-i-issue po tayong storm watches. So, watch out for that. Kung hindi, kung shallow pa rin siya, so continue lang yung ating CraftSat at ating weather TV update dito sa YouTube channel. So, yan po ang wind forecast. Punta naman natin ang mga ulan. Ito yung sa ulan. Forecast po ito hanggang Sabado. Bukas ng hapon ay inaasahan po natin may mga isolated rain showers and thunderstorms mula sa Eastern hanggang Central Visayas. Nag-extend pa rin hanggang dito sa may Western Visayas at sa may silangan bahagi po ng ating bansa. Pagdating po ng Biyernes ng hapon, ganun pa rin po, may mga possibility po ng mga isolated thunderstorms sa may Eastern Visayas, Eastern Bicol at Eastern Mindanao. At pagdating po ng Sabadong gabi, may possibility po na may malakas na surface trough po dito na kung saan pwede maging isang shallow low pressure area. At sa Sabadong hapon, inaasahan na rin po mga ulan, mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao. Sa Bicol, may mga possibility rin mga isolated rain showers at mga pagkulog at pagkidlat. So, yan po ating rain forecast. So, na yung weekend, magdala po kayo mga payong, lalo na po kung kayo po naninirahan po sa Visayas at Mindanao at sa ibang portions po ng Kabikulan dahil po sa prevailing La Nina conditions na kung saan mas grabe po ang mga ulan na kahit na buwan ng Enero, Pebrero at Marso, may mga ulan pong nagaganap dahil po sa warm easterly surface wind flow. Ito naman po yung rainfall accumulation base po dun sa mga forecast. So, for the next 3 days hanggang Sabado, ang mga ulan ay nakafocus po dito sa may Eastern Visayas, lalo po sa may Eastern Samar at Eastern sections ng Leyte. Kasama din po ang Siargao, Dinagat at Surigao provinces. May mga inaasahan pong mga localized thunderstorms doon. Dulot po ito ng hanging silanganin.
At bago tayong paalam, ito ulit yung ating latest Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. Mula po ito ng Climate Prediction Center ng NOAA. Kasama po mga iba't ibang partners like Joint Typhoon Warning Center, Central Weather Bureau of Taiwan, Australian Government of Bureau of Meteorology, University of Albany. So far, yan po yung mga nag-sponsor po nitong partners sa Climate Prediction Center ng pagkalis nila itong Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. So, sa week 1, March 2 hanggang March 8, nasa mataas ang probability na magkakaroon po tayo ng above average rainfall. Mas mataas po yung ulan kaysa normal dito po sa gitna at katimugang Pilipinas from Bicol Region, Mimaropa, Sulu Archipelago, at Mindanao. So, huwag niyong kalimutan, palaging on the hand po ang mga payong. Okay? At sa ikalawang linggo, valid March 9 to March 15, may posibleng pagbabago po ito next Wednesday. But base po sa next 2 weeks, ganun pa rin po ang mga inaasahan pong mga taya ng panahon sa katimugang Pilipinas. Mula sa Bicol, Southern Quezon, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. So, above average rainfall pa rin sa week 2, but pinapakita dito ay nasa high confidence, but hopefully magbago pa po. At kung hindi, mas grabe po ang ulan. So, don't forget to bring your umbrellas, rain gear, jackets, dahil po may maulan pa rin magaganap sa susunod na 2 linggo. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating latest update na yung gabi ng Miyerkules at babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May hashtag WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.